Ang kaalaman po na ibabahagi namin sa inyo ay bunga po ng isang pag-aaral o research na kasalukuyan po namin isinasagawa sa tulong po at suporta ng Bureau of Agricultural Research sa pamumuno po ni Director Nicomedes P. Ilyasar. Sa pag-aaral pong ito sa Bicol Integrated Agricultural Research Center na nasa ilalim po ng Department of Agriculture sa Region 5 ay nakita po namin ang malaking agribusiness potential ng malunggay. Ang malunggay po ay napakayaman sa bitamina at mineral, kaya pwede po siyang ihalo sa mga pagkain upang higit na itong maging masustansya. Marami din pong pag-aaral ang nagpapakita na napakarami pong sakit ang pwedeng magamot ng malunggay. Bukod po sa nutrient at health benefits na makukuha natin sa malunggay, alam nyo ba na pwede din tayong kumuha ng langis o oils galing po sa buton nito. At yung pong oil na galing sa malunggay ay pwede po natin gamitin panluto, pwede po sa cosmetics at pwede din po sa industrial. Lalong-lalo na po ngayon, pwede din po siyang gamitin as biofuel. Dahil po sa mga katangiang ito ng malunggay, ang Bicol Integrated Agricultural Research Center po, masyado po kaming tumutok sa wonder plant ikangang ito. At sa kasalukuyan po ay marami na po kaming mga produkto na na-develop na galing po sa malunggay o hinaluan po ng malunggay. Meron po kami ditong sinasabi natin na malunggay tea, meron po kaming malunggay powder, meron po kaming polvoron, cookies, at moringa surprise. Para po ipaalam sa atin kung ano-ano po ang pamamaraan ng paggawa ng mga produktong ito para pwede po niyong gawin, lalong-lalo na po sa mga anak natin, ipapakilala ko po sa inyo ang food technologist po ng BARC, si Miss Arlene Diasis. Ipapakita namin sa inyo ngayon ay ang paggawa ng malunggay tea. Ang kinakailangan sa paggawa ng malunggay tea ay yung fresh leaves ng malunggay. Ang unang step ay tatanggalin natin yung leaves from the stalk ng malunggay. Number 2 step, ilalagay na natin ito sa mechanical dryer for dehydration sa loob ng 2 oras. After 2 hours ng drying, ito na yung ating finished product. Ito na yung dried leaves ng malunggay na pwedeng gamitin natin for tea, for refreshment. Ang gagawin natin ngayon ay moringa powder. Bali, ang kailangan, yung dried leaves ng malunggay, then i-grind natin dito sa machine para makaproduce tayo ng powder. Or, kung wala na itong machine na to, you can use the mortar and pestle para makagawa din kayo ng moringa powder. So, ito na yung ating malunggay powder or moringa powder. So, ito na yung 1 pack ng moringa powder. Ang gagawin natin ngayon ay ang moringa polvoron or malunggay polvoron. Ang kailangan sa paggawa nito ay 1 kilong flour. Ang flour natin ay dapat toasted. Ito ay i-toast namin sa oven for 1 hour. Kailangan din natin ng sugar, 1/2 kilo ng sugar sa 1 kilo ng flour, 1/2 kilo of skimmed milk, and 1/2 cup of malunggay powder, and 2 bars of fresh melted butter. The procedure, una ihahalo natin ang sugar dito sa toasted flour. Then the skimmed milk.
Ihahalo muna sila para ma-mix na munang maigi. At saka moringa powder. And then, ilalagay na natin itong dalawang bar na melted butter. Okay, ito na yung moringa pulburon. Ngayon, ready na ito for, imo-mold na natin siya. So, bali ito na yung finished product ng moringa pulburon. Bali, ang gagawin natin ngayon ay moringa cookies. Ang kailangan natin sa paggawa nito ay 2 bar of fresh butter, 1 kilo of flour, all-purpose flour, 1/2 kilo of refined sugar, 4 pieces eggs, 1 can evaporated milk, 1/2 cup of moringa powder, 2 teaspoon vanilla, and 2 tablespoon of baking powder. The first step in making moringa cookies, cream butter until soft. Ihahalo natin yung butter. Then, add the sugar alternately with the egg. Continue din ang creaming nito. I-add natin yung egg. Then sugar. Then, i-add na natin ang evaporated milk. Vanilla. Then, ihahalo ulit. Then, ihahalo na natin yung flour.
then the baking powder. At saka ang moringa powder. Ito na yung tamang consistency niya. Tapos, i-mold na natin siya sa mga baking sheets. And then, i-bake natin for mga 15 minutes. Ngayon, ilalagay na natin ito sa oven. I-bake natin siya for 15 minutes. After 15 minutes, pwede na natin siyang tanggalin sa oven. Then, let it cool before packing in plastics. Ang gagawin natin ngayon ay moringa surprise. Ang kailangan sa paggawa nito ay isang can na condensed milk, 1/4 cup of moringa powder, and 1 bar of chocolate. The first step in making moringa surprise, ilalagay natin dito sa double boiler ang isang condensed milk, 1 can condensed milk. And 1/4 cup of moringa powder. Ihahalo natin siya before natin isasalang or i-cook natin siya until thick. Kailangan po sa double boiler natin siya iluto para hindi siya masunog. At yung lasa niya maging masarap. Hindi siya lasang sunog. Ngayon po, ilalagay na natin siya sa double boiler. Ito na po yung finished product ng filling. Yung condensed milk and the moringa powder, ito na yung ating palaman sa chocolate. Ang sunod nating step ay ang chocolate bar. I-slice natin siya. Tapos, ilalagay din natin dito. Tapos, ilalagay natin sa double boiler. I-melt natin yung chocolate. Then, after na ma-melt natin siya, ito na yung melted chocolate na gagawin nating moringa surprise. Ito
Ito na yung melted chocolate. Ilalagay natin sa dispenser para mas mabilis ang paglagay natin sa molder. Ilalagay na natin dito sa molder ng chocolate. Huwag munang pupunuin kasi nandito pa yung filling. Lalagyan pa natin ng filling. Ngayon, ilalagay na natin ang filling. Then, i-cover din natin ulit ng chocolate. Ngayon, i-refrigerate natin siya for 5 minutes. Then, after 5 minutes, i-unmold na natin itong mga chocolate na to dito sa molder. Ito na ang Moringa Surprise. Ito na yung finished product ng chocolate. Tinatawag namin na Moringa Surprise kasi yung moringa ay nasa yung filling, yung ginamit namin na filling, yung moringa.